Ang Transport Group naman at LTFRB nagkasundo sa voluntaryong 20 pesos na minimum fare sa public utility jeepney sa Cordillera. Ngunit nilinaw na hindi pa raw po ito epektibo sa ngayon. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Baguio. Napagkasunduan ang voluntaryong 20 pesos na pamasahe para sa public utility jeepney sa Cordillera Region kasunod ng pagpupulong ng Department of Transportation Cordillera, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at mga transport group. Sa panayam ng Bombo Radio Baguio kay Wilson Bumayat ng United Cordillera Transport Federation Incorporated, voluntaryo at hindi sapilitan ang dagdag pamasahe. Itatakda ito sa 20 pesos para sa unang 4 na kilometro at may 2 pesos dagdag sa bawat susunod na kilometro. Nilinaw din niya na hindi dapat magreklamo ang mga driver kung 15 pesos lamang ang kayang bayaran ng pasahero. Nanawagan si Bumayat sa mga commuter na suportahan ang dagdag pamasahe upang makatulong sa mga driver at operator na apektado ng mataas na presyo ng langis. Anya may mga driver na humihinto na sa pamamasada dahil sa maliit o negatibong kita. Gayunman, kinilala rin niya ang epekto nito sa mga commuter at humingi na pangunawa, sabay sabing pinag-aaralang mabuti ang panukala upang maging balanse. Po sa mga drivers natin, ito po ay voluntary fare increase. Hindi po ito mandatory, to clarify. Voluntary po. And then sa mga commuters natin, sana po maintindihan ninyo kami, mga drivers ninyo sa mga pampublikong sasakyan, kasi minsan kulang talaga, may magni-negative pa. Kaya sana yung hinihingi naming voluntary fare increase ibigay nyo. Maraming salamat po. Samantala, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, hindi pa epektibo ang nasabing dagdag pamasahe at nakabinbin pa ang pag-aproba mula sa pambansang tanggapan. Sa kabila nito, kinilala rin ng Department of Transportation Cordillera na may mga lugar kung saan kusang nagkakaroon ng pansamantalang kasunduan sa pagitan ng mga driver at pasahero para sa mas mataas na bayad bilang tugon sa kakulangan ng masasakyan. Bagamat hindi ito formal na pinahihintulutan, itinuturing itong praktikal na solusyon upang maiwasan ang tuluyang paghinto ng operasyon ng transportasyon. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Department of Transportation Cordillera sa iba't ibang ahensya at stakeholder upang makahanap ng legal at pangmatagalang solusyon na magbabalanse sa kapakanan ng mga operator at ng commuting public. Mula dito sa lungsod ng Baguio para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basa Radio, Bombo.